Hello sa ating mga SSS members and pensioners. Ito na guys ang hinihintay nyo na anunsyo mula sa SSS para sa calamity loan application. So kaka-announce lang nila nito today, 1 hour ago. And bago po kayo mag-comment guys, makinig muna kayo para ma-check nyo po sa sarili nyo kung kayo ba ay qualified or eligible ba kayo sa pag-apply ng calamity loan ngayon sa SSS. Okay, sino ba ang mga pwedeng makapag-apply ng SSS Calamity Loan ngayon? According po sa SSS, maaari kang mag-apply kung ikaw ay may 36 posted SSS contributions with 6 contributions in the past 12 months under current membership type. Pangalawa, maaari ka ring mag-apply kapag ikaw ay nakatira o nagtatrabaho sa declared calamity area based sa SSS records. So, yung lugar nyo dapat nag-declare yan ng state of calamity. Number 3, dapat ikaw ay 18 to 64 years old. Number 4, may active disbursement account or DAM enrolled at updated contact information sa MySSS. Dapat updated yung address mo, yung mobile number mo. Kasi yung address mo guys, kung hindi yan updated, at nag-declare sa lugar nyo ng state of calamity, pero iba yung address mo sa SSS, madi-denied ka po niyan. Okay? Number 5, walang retirement o total disability claim. Kaya pasensya na po sa ating mga pensioners dyan, no nagtatanong kung pwede silang mag-calamity loan, hindi po. So according kay SSS, maaari pong makapag-calamity loan kapag wala pang retirement o total disability claim. Okay, and the last one, walang past due at walang fraud records sa SSS. At kapag ikaw naman ay employed members, dapat updated ang iyong employer sa SSS contributions and loan remittances. Yun po ang mga maaari pong makapag-file ng calamity loan sa SSS. Okay, so ito yung highlight sa loan na ito guys, sa calamity. Ang calamity loan na ito ay para sa mga SSS members na nakatira o nagtatrabaho sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. And then, meron po itong mababang interest rate na 7% lang per annum, up to 10% for renewed loans with past condonation. At pwede pong umutang ng calamity loan ng hanggang 20,000 pesos o katumbas ng average ng huling 12 monthly salary credits. At ang calamity loan na ito ay payable po siya in 24 months at pwedeng i-renew after 6 months. So for example, nag-calamity loan kayo ngayon guys dahil sa bagyong Krising, and after 6 months, no, nagkaroon na naman ng bagyo at yung lugar nyo under state of calamity na naman, so pwede po kayong mag-renew ng inyong calamity loan once na mag-offer ulit sa SSS ng calamity loan. And ito po guys, yung mga covered areas declared under the state of calamity. So combined effects po ito ng southwest monsoon and Krising, Dante, and Emong. So i-check nyo po dito guys, tingnan nyo kung nandito yung lugar nyo. Dahil ito yung area based sa SSS records na under state of calamity. So number 1, La Union Province. Number 2, andito yung Aguilar, Alaminos, Anda, Bani, Binmalay, Bolinao, Burgos, Infanta, Labrador, Lingayen, Basista, Mangatarem, Orbistondo, Bayambang, Calasiao, Malasike, Mangaldan, San Carlos, Santa Barbara, Dagupan, and Umingan in Pangasinan. Number 3, La Trinidad and Tuba, Benguet. Number 4, Bataan Province. Number 5, Pampanga Province. Number 6, Balagtas, Bukawi, Kalumpit, Paumbong, Hagunoy, Giginto, Bikawayan, Obando, Marilao, and Bulacan in Bulacan. Number 7, nandito yung Panique, Camiling, and Moncada in Tarlac. Number 8, Masinloc, Zambales. Number 9, Quezon City, Marikina, Navotas, Manila, Valenzuela, Caloocan, Las Piñas, Parañaque, Muntinlupa, and Malabon in the National Capital Region. Number 10, Cavite Province. 11, Agoncillo, Nasugbo, San Luis, Tanawan, Tingloy, and Laurel in Batangas.
Number 12, Rizal Province. 13, Laguna Province. 14, Province of Oriental Mindoro. 15, Province of Occidental Mindoro. 16, Rojas, Palawan. 17, Concepcion, Romblon. 18, Antique Province. 19, Pututan, Iloilo. 20, Cebu City. Yan po ang mga areas guys na under state of calamity kay SSS, based sa SSS records. So i-double check nyo kung pasok ba dun yung area nyo guys, and kung pasok ka ba dun sa mga requirements. Kung pasok ka and kailangan mo yung pera guys, sige mag-calamity loan ka. Pero, eto guys ha, tandaan nyo, kapag under state of calamity yung lugar nyo at qualified ka guys, pero hindi mo naman kailangan ng pera, huwag ka na mag-calamity loan. Mahirap pa rin yung may babayaran kang monthly na loan tapos may interest. Basta pag di mo naman kailangan ng pera guys, huwag ka nang mag-loan. Pero pag kailangan mo, of course, mag-loan ka, kailangan mo. Alright, SSS members, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.